Study 1. Where did the first Catholic Mass take place in the Philippines? Ang case study na ito ay tumutuon sa kalagahan ng lugar ng unang misa ng Katoliko sa Pilipinas. Bagkus gamitin ito bilang isang historiographical exercise sa paggamit ng ebidensya at interpretasyon sa pagbabasa ng mga kasaysayang pangyayari. Si Antonio Pigafetta ay isang Italiano na scholar at explorer mula sa Republika ng Belize. Sumali siya sa ekspedisyon sa Spice Islands na pinamumunuan ng explorer na si Ferdinand Magellan. Naglingkod siya bilang katulong ni Magellan. Si Pigafetta ay isa sa 18 lalaki sa 214 na bumalik sa Espanya noong 1522. Ang isang itinago ni Francisco Albo, isang piloto ng isa sa barko ni Magellan, Trinidad. Isa siya sa 18 survivors na bumalik kasama si Sebastian Elcano sa barkong Victoria pagkatapos nilang libutin ang mundo. Tagal nang tinutulan ng ilang mananalaysay na Pilipino ang ideya na ang Limasawa ang lugar ng unang misa Katoliko sa bansa. Massaw. Kinilala ng mananalaysay na si Sonia Saide ang Massaw sa Butuan bilang lokasyon ng unang Kristiyanong misa. Noong 1995, si Congresswoman Ching Plaza ng Agusan del Sur, Norte, Butuan City ay naghain ng panukalang batas sa Limasawa hypothesis at iginiit ang site ng unang misa ay ang Butuan. Inirefer ng Philippine Congress ang usapin sa National Historical Institute para pag-aralan nito ang issue ng historical finding. Bulinaw. Si Odoric ng Pordenone ay isang Italiano ng Fransiskanong praile at missionary explorer. Ay pinaniniwalaan ng maraming Pangasinense na nagdiwang ng unang misa sa Pangasinan noong 1324 na nauna pa sa nagdaos ng misa noong 1521 ni Ferdinand Magellan. Sawa Southern Leyte. Isinulat ng logbook ni Francisco Albo, isa sa piloto sa paglalayag ni Magellan, na kasama sa 18 nakaligtas sa kanyang aklat na nagtayo sila ng krus sa isang bundok na tinatanaw ang isla. Noong 8 Hunyo 19, 1960, pinagtibay ng Kongreso ng Pilipinas ang isang panukalang batas. Noong 1996, ang kauna-unahang Kristiyanong misa sa bansa noong Marso 31, 1521 ay pinagdiwang sa isla ng Limasawa Timog ng Leyte at hindi sa Butuan City, kaya idinideklara ang National Historical Institute. Sa makatuwid, ang unang misa ng Katoliko sa Pilipinas ay ginanap noong Marso 31, 1521, linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Case Study 2. What happened in the Cavite Mutiny? Ang taong 1872 ay isang makasaysayang taon, dalawang kaganapan, ang pag-aalsa sa Cavite at ang pagkamartir ng tatlong pari ng Maglaon ay naimtal bilang kumbursa. 1872, si Jose Montero y Vidal, isang prolific Spanish historian, ay nagdokumento ng kaganapan at itinampok ito bilang isang pagtatangka ng mga Indio na pabaksakin ang pamahalaang Espanyol sa Pilipinas. Samantala, pinalaki ng opisyal na ulat ni Gov. General Rafael ang kaganapan at ginamit ito upang isangkot ang mga katutubong klero na noon ay aktibo sa panawagan para sa sekularisasyon. Itinuring ng dalawang Kastila na ang kaganapan ng 1872 ay naplano ng mas maaga at naisip na ito ay isang malaking sabuatan sa mga edukadong pinuno, mistiso o katutubong abogado, mga residente ng Maynila at Cavite ang mga katutubong kaparian. Nahiwatig nila na ang mga sabuatan ng Maynila at Cavite
ay nagplano na likdahin ang matataas na opisyal ng Espanyol na susundan ng masakar sa mga prayle. Ang umano'y pre-concerted na senyales sa mga nagsabwata ng Maynila at Cavite ay ang pagpaputok ng mga raket mula sa mga pader ng Intramuros. Ayon sa salaysay ng dalawa, noong ika-20 ng Enero 1872, pinagdiwang ng distrito ng Sampaloc ang kapistahan ng Birhen ng Loreto. Sa kasamaang palad ay pinagdiwang ang mga kalahok sa kapistahan ang okasyon sa pamamagitan ng karaniwang mga fireworks display. Amin umano ng mga nasa Cavite na ang mga paputok ang tanda ng pag-atake at tulad ng napagkasunduan, ang 200-men contingent na pinamumunuan ni Sergeant Lamadrid ay naglungsad ng isang pag-atake ng pinupunteriya ang mga opisyal ng Espanyol sa paningin at kinuha ng arsenal. Noong 17 Pebrero 1872, sa pagtatangka ng pamahalaang Kastila na nagtanim ng takot sa mga Pilipino upang hindi na sila muling makagawa ng gayong panghas na gawain, ang Gomburza ay pinatay. Kalunos-lunos sa pangyayaring ito, ngunit nagsilbing isa sa mga puwersang gumagalaw na humubog sa nasyonalismong Pilipino. Doktor si Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera, isang Pilipinong scholar at mananaliksik, ang sumulat ng Pilipino version ng Madugong Insidente sa Cavite. Sa kanyang pananaw, ang insidente ay isang pag-aalsa lamang ng mga katutubong Pilipinong sundalo at manggagawa ng Cavite, arsenal na lumalabas na hindi nasisiyahan sa pag-alis ng kanilang mga pribilehiyo. Sa tuwirang paraan, sinisid ni Tavera ang malamig na mga patakaran ni Gobernador Izquierdo tulad ng pag-alis ng mga pribilehiyo ng mga manggagawa at katutubong hukbong miyembro ng arsenal at ang pagbabawal sa pagtatatag ng paaralan ng sining at kalakalan para sa mga Pilipino na pinaniniwalaan ng Heneral bilang isang takip para sa organisasyon ng isang political club. Noong Enero 20, 1872, humigit kumulang 200 lalaki na binubuo ng mga sundalo, manggagawa ng arsenal at mga residente ng Cavite na pinamumunuan ni Sergeant Lamadrid ang bumangon at pinaslang ang commanding officer at mga opisyal ng Espanyol na nakikita. Ang mga rebelde ay umaasa ng suporta mula sa karamihan ng hukbo. Sa kasamaang palad, hindi iyon nangyari. Ang balita tungkol sa pag-aalsa ay nakarating sa mga awtoridad sa Maynila at agad na inutos ni General Izquierdo ang pagpalakas ng mga tropa Espanyol sa Cavite. Pagkaraan ng 2 araw, opisyal na idineklara ang paghihimaksi. Case Study 3, Did Rizal Retract? Kinilala si Jose Rizal bilang isang bayani ng rebolusyon para sa kanyang mga isinulat na nakasentro sa pagwawakas sa kolonyalismo at pagpapalaya sa isipan ng mga Pilipino upang mag-ambag sa paglikha ng bansang Pilipino. Kaya naman, maunawaan na ang anumang sulat mula kay Rizal na ibinawi ang lahat ng isinulat niya laban sa mga prayle at simbahang Katoliko sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kanyang imahe bilang isang kilalang Pilipinong revolusyonaryo. Umiiral umano ang naturang dokumento na pinirmahan umano ni Rizal ilang oras bago siya binitay. Ang dokumento ito na tinatawag na The Retraction ay napahayag ng paniniwala ni Rizal sa pananampalatayang Katoliko
at binawi ang lahat ng kanyang isinulat laban sa simbahan. Ang pagbawi ni Rizal isinalin mula sa dokumentong natagpuan ni Father Manuel Garcia. Noong Mayo 18, 1935, ipinapahayag ko ang aking bilang sarili isang Katoliko at sa relihiyong ito kung saan ako pinanganak at nag-aral ay nais kong mabuhay at mamatay. Noong Mayo 18, 1935, ang nawawalang orihinal na dokumento ng pagbawi ni Rizal natuklasan ng Archdiocesan Archivist na si Father Manuel Garcia. Ang pagtuklas sa halip na wakasan ang mga pagdududa tungkol sa pagbawi ni Rizal sa katunayan ay nagpasigla nito dahil ang bagong natuklasang pagbawi ng teksto malaki ang pagkakaiba sa teksto matatagpuan sa mga kopya ng mga Hiswita at Arsobispo, at ang katotohanan na ang mga teksto ng pagbawi na lumabas sa mga pahayagan sa Maynila ay maaaring pakita na ang mga eksaktong kopya ng orihinal, ngunit mga imitasyon lamang ito. Ibig sabihin, ang mga prayle na kumukontrol sa pamahayag sa Maynila ay may orihinal habang ang mga Hiswita ay mga imitasyon lamang. Mga makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng orihinal at mga tekstong mga kopya ng pagbawi. Case Study 4. Where did the cry of rebellion happen? Ang sigaw ng rebellion ay nagmamarka ng pagsisimula ng mga revolusyonaryong kaganapan na tumangay sa mga kolonya ng Espanya noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Nangyari ito noong Agosto 1896, hilagang silangan ng Maynila, kung saan nagdeklara sila ng rebellion laban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Lumilitaw ang mga kontrobersya kung kailan at saan nangyari ang kaganapang ito. Sinabi ni Teodoro Agoncillo na ito ay noong pinunit ni Bonifacio ang sedula sa harap ng mga katipunero, habang ang iba ay nagsasabi na ito ay noong itinalaga ni Aguinaldo ang Himno di Balintawak matapos mabigo ang kasunduan ng Biak na Bato. Isang monumento para sa mga bayani ng 1896 ang itinayo sa kanto ng Epifanio de los Santos Avenue, EDSA at sa Bonifacio Drive noong 1962, at pagkatapos ay sakray at ay pinagdiriwang tuwing ika-26 ng Agosto. Ang sigaw ay nangyari sa Balintawak noong Agosto 25, 1896 ayon sa kanya. Si Teodoro M. Calao ay isang mananalaysay. Sinasabi nangyayari ito sa Kangkong, Balintawak, huling linggo ng Agosto 1896. Santiago Alvarez ay isang katipunero at anak ni Mariano Alvarez, isang pinuno ng magdiwang pangsyon sa Cavite, ang nagsabing nangyari ito sa bahay Toro sa Quezon City noong Agosto 24, 1896. Si Pio Valenzuela, isa ring katipunero at sa maraming kaganapan tungkol sa katipunan, na nagsabing nangyari ito sa Pugad Lawi noong ika-23 ng Agosto. Si Gregorio Saide ay nagtukoy na nangyari ito sa Balintawak noong ika-26 na Agosto. Si Teodoro Agoncillo ay ilagay ito sa Pugad Lawin noong Agosto 23, 1896, alinsunod sa salaysay ni Pio Valenzuela. Si Guillermo Pasangkay, Agosto 26, 1896, big meeting was held at Antonio Samson, Cabeza of Balintawak in Caloocan. Present sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Aguido del Rosario, Tomas Remigio, Brescio Pantas, Teodoro Plata, Pio Valenzuela, Enrique Pacheco at Francisco Carrion, pawang mga pinuno ng Katipunan at Board of Directors
ng organisasyon. Naroroon din ang mga delegado mula sa Bulacan, Cabanatuan, Cavite at Morong. Ang pagpupulong ay binuksan ni Bonifacio noong alas 9 ng umaga habang si Jacinto ay nagsisilbing kalihim na may agenda kung kailan magaganap ang pag-aalsa. Sina Plata, Pantas at Valenzuela ay sumalungat sa ideya dahil masyado pang maaga para sa rebelyon para sa kanila. Lumabas si Bonifacio nang maramdamang matatalo siya sa talakayan.